Po, ayan na po ang ating lutong pakbet. Kumonti na lang yung sabaw niya. Ayan, ang sarap. Tikman nga natin. Titikman na natin, ha? Good morning, guys. Magluluto tayo ngayon ng pakbet. It's my... Lagyan natin ng luya. Hindi ko alam kung anong mauuna. Turuan nyo na lang ako kung ano talaga yung mauuna. Nandito tayo sa Dirty Kitchen kasi makalat ako magluto. Kaya dito na lang tayo magluluto. Tsaka maamoy. Lagay ko na rin ng bawang. O, tapos, lalagay din tayo ng sibuyas. Pagsabay-sabay na natin. Alam nyo guys, itong panghalo ko, yung tinapa, ako lang may gawa nito. So, wala siyang halong ibang chemical. So, very natural itong gagamitin ko na tinapa. So, wala akong nilagay na preservative o ano man. So, kailangan lang naman na i-consume ito within 10 days or depende sa pag-prepare nyo sa tinapa kung gaano ang kanyang itatagal. So, dapat nakasalansan din talaga siyang maayos yung sa ref para hindi masira agad. So, ayan. Isa na natin. Parang tumatalsik-talsik siya. First time ko rin pala talagang magluto nito. Hindi. First time ba? Hindi. Na-try ko na rin magluto sa province dati. Mukhang parang hindi naman siya mukhang pakbet. Kaya try natin kung ma-achieve ko na talaga yung pakbet. Ayan. And then, meron din tayo ditong sariling gawang bagoong. Ginawa ko siya noong April 13. So, kinalimutan ko muna siya ng isang buwan. At ito na nga. Ito na yung kanyang, ayan. Madali lang siyang nagawa kasi blend ko na siya after 10 days. So, ayan. Ayun na yun. May nakikita ka ng tawag doon, patis. So, malalaman natin kung gaano siya kasarap. Ang bango. Igigita ko na rin pala yung bagoong. So, sabay na natin igisa yung bagoong. Hindi ko siya mabuksan. Mabuksan natin. Yun! Hirap. Na. Hinili ko siyang mabuti. Nasira na ito. Napakabango niya guys. Ang bango niya talaga. Sobrang bango. Parami ata ako nang lagay. So, babalik ulit natin siya. Ilalagay ko na siya sa isasalin ko na siya sa ibang lagayan. Ayan na tuloy. Sobrang ano. Napakabango. Ang bango ito. Sariling gawa ko siya. Ulo ng isda. Kasi parang hindi naman masayang yung mga isda. Yung mga tinanggalan ko siya ng ulo. Yung ulo, binabad ko muna siya sa patis and asin for how many days. And then after 10 days, blend ko siya para mas madaling maging bagoong na siya. So, ayan. Bango. Grabe ang bango. Tapos ilalagay na natin. Pinagsama-sama ko na lahat. Magasan ko naman na ito. Then binabad ko ulit. Sa may suka. Ayan. Ang ating pakbet. Ang laki ng sili. Walang maliit na sili. Ampalaya. Ganda sana kung taba ang ilalagay natin dyan. Pero yun na lang. Tinapa. Since gumawa naman ako ng tinapa. Kaya ayan na. And then lalagyan ko siya ng water. Tapos, lulutuin na natin siya. Gusto ko yung overcook. Gusto ko sana yung maraming kamatis pero kunti na lang yung nilagay ko kasi isa na lang yung extra kong kamatis. Nilagay tayo ng water. Ayan. And then, tatakpan na natin. Yan ang aking pakbet version. Ayan, tikman na natin ang ating pakbet. Kung malasa nga siya. Bango ng amoy, grabe. Alam niyo yung yung amoy ng bagoong, hindi siya mabaho. Nagimas.
Lasang-lasa mo talaga yung pakbet na ang lasa. Madinga ka idi, giluluto kang kuam mo. Gimas! Manta yun! Nagimas! Perfect! Magtinik. Alam nyo, yung bagoong nagbanglo. Hanggang nabangsit. Tapos, nalinis pa iti pagkaaramid na. Siyempre, siyak nag-aramid. Siyempre, amok no nalinis hunuhaan. At saka no nga nalinis siya at madi nga tumagal ti kasi nga kabayag. Amo ko nag-aramid amo ko. Adumot matuto naman nagmayat iti pakiramdam nga makaluto ka iti maluto nga han mo amo dati nga lutuan tata yung amoy niya amoy pakbet kas lang ay agad ngay may lako ita karinderya ita Pilipinas nga nga pakbet talaga tapos yung amoy niya matatakam ka talaga tapos kailangan mo ng rice ito mamaya luluto pa ako ng adobo kasi pagkatapos itong pakbet may adobo pa kaya magluluto pa ulit ako. Food is life. Harap.